kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun lang ang masumpungan sa atin. Filipos 3:9. Yan po yung nasa bylaws natin. Ano yung bylaws? Ano? 32. Article 12, paragraph 32. Ano sinasabi ron? Justification is through Christ alone. Ano ba? Ito po ang ating bylaws, no? Na dapat po ay masunod ng lahat sa atin. Pati yung mga nagpapasunod sa atin, kailangan masunod din ito. Pati yung mga ating mga pastor, mga ebanghilista, no? Mga church elder, lalong-lalo na po sa ating ginagalang na elder. Sa Article 12, ganito po ang sinasabi, dadakilain si Kristo sa aking katawan. At gayon din po sa Filipos 3:9, walang masumpungang katuwiran sa aking katawan, sabi ng Apostol Pablo, kundi ang katuwiran ayon lang sa pananampalataya. Article 12, paragraph 32, that justification from the sins is through Christ alone. Pag sinabing alone, kay Kristo lang. Dahil kasi ang kautusan, hindi po sa pananampalataya yan. Huwag na po natin haluan ng kautusan, yung pananampalataya ni Kristo, hindi po pananampalataya ang kautusan. Papatayin tayo ng kautusan. Totoo ba yan? Kaya tingnan natin. Roma 7. At nang isang panahon, ako'y nabubuhay ng walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay. Diba? Bakit sa ikamamatay nasumpungan yung Apostol Pablo? Kasi nabubuhay siya ng walang kautusan eh. Ganun din tayo nung una. Mga hintil tayo, wala tayong kautusan. Nung dumating ang utos ngayon, patay tayo. Sino kailangan natin? Kautusan pa rin? Hindi po. Si Kristo na ang kailangan natin.